Good morning sa inyong lahat mga kapatid na mga cacao farmers from Luzon, Visayas at sa Mindanao. Mga kapatid, merong nag-chat sa akin, nagpapaturo kung paano daw ang pag-ferment ng cacao. So mga kaibigan, ating tandaan na ang mga cacao seeds lamang na ating ipe-ferment or ilalagay dito sa ating mga fermentation boxes, yun ay ang mga good beans lang talaga. Huwag nang isali yung mga infested, yung mga tinatamaan ng mga padrat at yung tinatamaan ng mga cacao pod borer. So mga kaibigan, meron tayong 3 important factors sa fermentation. Una ay ang sugar, yung katas ng cacao, yung matamis na natitikman natin sa ating cacao seeds, yun ang sugar doon ang galing. Pangalawa ay ang heat. Ang heat naman ay sa tulong ng ating environment at sa paglagay natin ng mga cacao beans dito sa ating mga fermentation boxes. At ang pangatlo ay ang air. So mga kaibigan, yung nais matuto kung paano pag-ferment ng cacao, dapat tayo ay mag-harvest ng ating mga cacao yung eksakto talaga sa hinog. Yun mga kapatid, ating bibiyakin, i-open at i-collect ang lahat ng mga good seeds. Tandaan ninyo, good seeds. At yon ating i-drain, ipapatulo yung kanyang katas, ating kolektahin yung kanyang juice dahil yun ay pwede naman nating gawing fresh cacao juice ating iinumin at yun din ang ginagawa naming cacao cider vinegar. So after na makolek natin yung kanyang juice, ating ilalagay dito sa fermentation boxes. Meron tayo ditong 8 kilos capacity. Maliit lang ito dahil hindi naman natin masiguro yung pag-harvest na volume talaga dahil hindi naman natin na kuha yung mga farmers dito sa ating neighboring mga barangays dahil nagka-problema sila sa harvest dahil nga sa tinamaan ng yung drought na nangyari last summer. So pakunti-kunti pa lang ang kanyang harvest. Sa amin, nag-harvest na kami ng marami-rami. Ito na una ay 8 kilos ito. So mga kaibigan, after na tayo ay mag-drain sa mga juice na ating kolekta ay ilalagay natin dito sa ating fermentation boxes. At yun nga, pagkalagay natin dito, tatabunan natin na mga dahon ng saging at itong jute sack upang mag-create talaga siya ng init. Dapat puno talaga ito mga kaibigan. Ang inyong mga kahon or mga boxes dapat puno talaga dahil kapag kinulang, hindi siya mataas ang volume. For example, ganyan lang, 2 inches or 3 inches, hindi yun mag-create ng sapat na init. Dapat puno talaga mga kapatid, yan ang tandaan ninyo. And then, tatabunan ng banana leaves at itong jute sacks upang magkaroon talaga siya ng init dito sa loob ng kahon. So, first 2 days, dito, ang fermentation ay anaerobic. So, meaning, walang hangin. So nagtatanong kayo, bakit ang sabi ay merong 3 important factors sa fermentation at nandoon yung pangatlo yung air. So ito mga kaibigan, the first 2 days or 48 hours sa kahon na ito, wala pang hangin dahil nandito ang sugar na siyang tinutulungan ng heat mag-convert into alcohol and then acetic acid and then magiging yeast yan upang siyang magpapasarap sa ating mga cacao beans sa ating isinagawang fermentation. At dapat mga kaibigan, meron talaga kayong record book or yung mga notebooks, ilalagay ninyo upang matrace natin kung saan nanggaling, kung anong resulta sa ginawa nating fermentation ating i-ferment ng mga cacao, naka-record talaga yan, name ng farmer, ilang kilo, at syempre kung kailan natin
isimulang mag-ferment. Dapat nandyan talaga yan. At syempre, after 2 days or 48 hours, wag yung ilista lang ang araw. Dapat meron talagang oras upang makumpleto yung 48 hours bago natin i-transfer sa pangalawang box. So, pag transfer natin sa pangalawang box, after 48 hours, dito ay nandoon na yung air. Yung pag-transfer natin dyan sa pangalawang kahon, every time na nag-transfer tayo or nag-turning, nandoon na yung air, pumapasok na dito at yun naman ang kanyang pag-work, tutulong sa sugar na nagiging acetic acid at syempre yung heat dito manatili sa pangalawang kahon. At dapat mga kaibigan, meron talaga kayo pang monitor sa inyong temperature dahil kailangan talaga ma-achieve natin yung ating tina-target na temperature dahil sa pag-ferment ng kakao dapat ma-reach natin yung 45 degrees Celsius or more than 45 degrees Celsius para magkaroon tayo ng magandang resulta ng ating fermentation. So ito, nasa third day na ito kanina at magpo fourth day bukas at ang temperature niya ay nasa 44, so isang guhit na lang magpo 45 at hopefully ma-maintain natin yung 45 or lalagpas pa sa 45 upang magkaroon tayo ng magandang resulta ng ating pag-ferment ng ating kakao. So ngayon ay transfer na natin dito sa second box dahil 48 hours nga bago ilipat sa pangalawang kahon. At after na transfer natin dito, yung pag-turning natin, yung pagta-transfer sa mga box, dapat talagang naka-record yan kung anong oras at syempre yung temperature talaga kinakailangan dahil minsan ay biglang bumababa ang temperature mga kapatid. So dapat monitor talaga upang magkaroon ng magandang resulta ng ating isinagawang fermentation sa ating mga cacao beans. So after na transfer natin dito, pagkalipas ng 48 hours, ang ginagawa ko ay upang masiguro may check talaga yung kanyang temperature ay umaangat dahil minsan biglang babagsak yan. Ang ginagawa ko kay every 24 hours na ako dito sa kahon na ito. So after 48 hours lilipat dito and then pagkalipas ng 24 hours aking imimix dahil yung oxygen or yung air na nandito sa pagmimix natin ay siya magpapaangat ng kanyang temperature. At may i-share din ako sa inyo mga kapatid na yung cacao juice na ating kinokolekta, makakatulong din yun na maiangat yung kanyang temperature. For example, dito sa third day, dahil ating minomonitor, dapat aangat yung kanyang temperature doon sa 44 or siguro na sa 43.5 muna, aangat yan at aangat. Pag napansin niyo na biglang bumagsak ang kanyang temperature, imimix nyo kaagad yan at dagdagan ng cacao juice upang siyang tutulong kung paano umangat ang kanyang temperature. Dapat talaga may maintain natin na mataas ang temperature upang hindi magiging under fermented ang ating mga kakao na ating i-ferment. So 48 hours nilipat dito. After 24 hours sa paglipat natin, mimix upang umangat ang kanyang temperature. At after the 24 hours na naman, so total of 48 hours dito, doon natin ito transfer dito sa pangatlong kahon. So i-monitor ang kanyang temperature na dapat ay manatiling nasa taas upang maganda ang magiging resulta ng ating i-ferment na kakao. So after na transfer dito, 24 hours na naman ay ating imimix at dapat talaga yung pag-record ng temperature upang magiging maganda ang resulta ng ating pag-ferment ng kakao. At after 24 hours na
ating na-mix dito, maghintay na naman tayo ng another 24 hours upang makumplito yung 48 hours dito sa pangatlong kahon. Pero ang temperature dito, dahil nasa final stage na tayo ng fermentation natin, ay bababa ng bababa. Iyan. Hindi na yan aabot pa nung ating in-expect na 45 or more than 45 dahil patapos na yung kanyang fermentation. So dapat mga kaibigan, meron tayong record kung saan nanggaling ang ating kakao, name of farmer, and then ilang kilo at ang kanyang address. Syempre, meron ang pag-monitor ng kanyang temperature upang ma-achieve natin yung magandang resulta ng ating fermentation. Dahil ang chocolate flavor at chocolate aroma ng ating mga cacao beans ay nandyan nanggaling sa fermentation. Yung iba hindi pa nila alam kung ano yung fermented cacao beans dahil nasanay nga sila sa traditional way ng pagpapatuyo ng ating mga kakao, kaya nandun yung mga traditional tableya. Pero yung mga naka-attend na ng mga seminars, na-inform na about the fermentation, na mas maganda talaga yung fermented na mga kakao na gawin nating tableya, lalong-lalo na kapag maganda ang resulta, yun maganda ang chocolate na ating gagawin. So yan lang mga kaibigan, at I hope na nakatulong ako sa inyong mga farmers upang kayo ay mabigyan ng tip sa araw na ito. So good morning once again at happy Sunday sa inyong lahat mga kakao-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay kayong lahat mga kakao-farmers.